Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kaniko yung partner, Ate JB. So, for today's topic kaibigan, pag-usapan po natin yung mga pinakamalaking pagkakamali ng mga bagong negosyante. Ayan, so dapat talakayin natin ito kasi nabasa ko kaibigan, marami na sa ating mga kababayan ang gusto magsimula na negosyo, lalo na sa ating mga kapatid, kababayan na nagwo-work sa ibang bansa, mga kapatid natin na OFW. Marami nagko-comment na pag mag-for good sila, gusto nilang magtayo ng sarili nilang negosyo. Well, napakaganda ng kanilang plano, no? Maganda na may sarili tayong negosyo, kumikita tayo ng pera, kasama pa po natin yung ating family. So, ang kaibigan, sa pagsisimula na negosyo, hindi po madali. Minsan, or most of the time, nagkakamali tayo. So, ngayon, pag-usapan po natin ang mga pinakamalaking pagkakamali ng mga bagong negosyante. Ang una-una sa lahat, napaka-importante, isang malaking pagkakamali, yung bang walang malinaw na plano. Ayan, so, walang malinaw na plano. So, basta-basta lang kasi nga may sapat na puhunan. Ayan, pumupunta sa giyera ng walang sapat na bala. So, pag tayo magsimula na ang negosyo, dapat alam natin, may plano tayo, magkano ba puhunan? Ayan, so, mga expenses, ano-ano ba yung mga expenses, and then, saan ba, or saan tayo pwedeng makabili ng mura, dapat alam natin yung mga murang suppliers, murang wholesalers na pwede natin pagkunan ng ating mga paninda. So, yung iba, walang plano, basta may pera, may puhunan, bili kahit saan, kahit mahal, binibili, dito, pumupunta sa big malls. Most of the time, yung mga big malls, kaibigan, lalo na yung mga mamahalin, dito lang sa amin, lalo na sa SM, mahal ang kanilang grocery, kaibigan. So, ikaw, pag magsimula ka ng negosyo, dapat may tamang plano ka. Magkano ba yung puhunan, mga expenses, saan ka ba kukuha ng mga murang supplier o wholesaler, Pag walang, kagaya ng sinabi nila, pag ikaw ay pupunta sa giyera, walang sapat na bala, talo ka talaga, di ba? So, isa ito malaking pagkakamali kaibigan pag ikaw ay nagsimula ng negosyo nang walang maliwanag, okay? Walang sapat, malinaw na plano mga kaibigan. And then, pangalawa kaibigan, pangalawang pinakamalaking pagkakamali ng mga bagong negosyante is that yung paghahalo nila ng kanilang pera, personal na pera sa pera ng negosyo. Wag kaibigan, yung pera ng negosyo sa negosyo talaga. So wag tayong kumuha dito, pati puhunan ginagalaw natin, binibili natin sa ating pangsarili. Wag. Kung kukuha man tayo sa binta, kailangan kunin mo natin yung kita, which is roughly like 10, 15 to 20% ang ating binta. Yung kita natin, yun yung ating gamitin. Kung pansarili, okay lang. Basta wag natin galawin lahat, pati na puhunan. Isa yung malaking pagkakamali. Hindi mo malalaman kung maganda ba ang flow ng iyong negosyo kasi nakahalo. Sa tingin mo, lumalaki na yung negosyo, dumadami ang laman, pero hindi mo lang alam, pati pala personal na pera mo, palagi ka na-aabono. Kasi hindi mo hinihiwalay, hinahalo mo. So, malaking pagkakamali ang paghalo ng pera ng negosyo at saka personal na pera mo. Wag mo itong gawin kaibigan. At ang pangatlong pagkakamali ng mga bagong negosyante is that yung sobra-sobra agad yung mga dami ng paninda. Ayan, alam ko marami dyan, lalo at may sapat or marami kang pera, pampuhunan, binibili lahat kahit hindi naman fast moving. Wala ka kasing masyadong alam kasi kakasimula mo pa lang. So, binibili mo lahat. Ayun, nabutang katuloy ng expiration dates. Kasi some of the goods, some of the products which you have bought, hindi mabintang-mabinta. Wala kasing alam. Binibili mo kahit ano. Ikaw, gusto ko to, masarap to, bibilhin mo. Ang tanong, gusto ba ng mga kapitbahay mo? Pati kaibigan, gusto ba ng mga customer mo? Baka ikaw lang may gusto, pero sila hindi. Ma-expirean ka. Kaya wag ka sobra-sombra mamilino ng dami-daming paninda pag ikaw ay nagsisimula. Isa itong pagkakamali. Aralin mo muna kung ano ay yung palaging hinahanap ng mga customers na makapitbahay mo. Huwag kang sobrang dami, bigla talaga, bulto-bulto ang binibili mo. Baka maabutan ka pa ng expiration date, kaibigan. And pang-apat, kaibigan, is that yung maling pagpipresyo natin. Di ba? Yung iba, bahala na. Hindi alam magpipresyo. Okay na to. Katulad dito kaibigan, ang puhunan nito, 17 to 18. Binibinta mo ng 20 pesos. Meron ng 2 pesos. Okay na to, 2 pesos.
okay ang 2 pesos kung puhunan mo 10 pesos, so meron kang 20%. Pero kung puhunan 18, binibinta mo ng 20 pesos, para ka na rin wholesaler. Ang baba ng yung kita. So, yung mababang kita mo, kaunti lang, baka mapunta lang sa expenses, pangbayad sa kuryente, pangbayad sa tricycle, pamasahe, no? Dapat alam natin ang tamang pagpipresyo. Huwag din tayo magpresyo ng napakataas. Uy, gusto kong taasan yung presyo ko para malaki yung aking kita, o baka wala ng customers babalik sa yung tindahan, no? Kasi nga mahal ang presyo. Kaya kaibigan, sa pagpipresyo, yung iba malaking pagkakamali talaga yung maling pagpipresyo. So nakagawa na akong vlog paano ang tamang pagpipresyo. So, hindi dapat masyadong malaki yung tubo, hindi rin masyadong mababa. No? Baka wala na tayong marul, no? Yung pag mahal kasi na masyado, hindi nagaganahan bumili si customer. At masyado namang bababa, yung kaunti lang yung ating tubo or profit, baka yung kaunting tubo mapupunta lang sa mga other expenses, o di ba? So mahalaga kaibigan, isa talagang malaking pagkakamali ng mga bagong negosyante ay yung maling pagpepresyo. So ngayon, pang-5 na tayo. But before that kaibigan, sana kung hindi ka pa nag-subscribe kay TGB, sana naman mag-subscribe ka na kay TGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenson. Sana kaibigan, pakishare na rin ha, para mas marami pa tayong tulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon, pag-5 na po tayo mga kaibigan, pinakamalaking pagkakamali ng mga bagong negosyante. Ang pang-5 po ay yung pong hindi nagsusulat ng mga gastos at kita, no? So, masayang masaya si kuya, si ate kasi napakalaki ng benta, malaki ang sales. Ang tanong, alam ba niya yung kanyang mga gastusin? No? Baka malaki ang gastusin, malaki nga ang benta or sales kasi maraming bumibili kasi napakamura ng kanyang mga paninda, pero yung puhunan malaki naman, yung expenses napakalaki. Kaya siguro yung malaking benta, yung kakarampot na kita or profit doon mapupunta sa agin sa mga expenses. Meron kasi diyan kaibigan, no? Ang iniisip nila binta lang or sales. And at the end of the day, pag-count nila, uy, ang laki ng sales ko. Wow, magandang takbo ng aking negosyo. Malaki yung aking binta. Ang tanong, how about the puhunan? Ang kapital, baka malaki rin. No, konti lang yung patong kaya malaki yung binta or sales kasi maraming bumibili kasi napakamura ng mga paninda, pero ang patong napakaliit, kaya yung kaunti kakarampot na profit pambayad lang sa profit niya, pabayad sa expenses. Ayan, so dapat alam natin, nagsusulat po tayo ng mga gastusin, yung ating binta or sales minus deduct sa gastusin at yung ating balikita na profit. O di ba? Huwag puro na lang binta iniisip, sales ang iniisip. Dapat alam natin yung mga gastusin natin. No, baka after long run, many days, months or year, magiging magsasarado ang iyong tindahan. No, marami na akong nakilala kaibigan na palagi na lang binta ang iniisip, hindi nila alam kanila mga gastusin. No, kaya naman unti-unting nalugi ang kanilang negosyo at nagsara. Ito ang isang malaking pagkakamali ng ibang negosyante. Hindi nagsusulat ng mga expenses, ng mga gastusin. No, puro na lang kita ang sales ang inisip. Dapat alam natin na ang magkano ang pirang pumapasok, magkano rin ang pirang lumalabas, para magapan natin kung papalugi na ay mahanapan natin ng solusyon. Okay? At ang pang-anim na pinakamalaking pagkakamali ng ibang negosyante ay yung hindi nag-i-inventory. Hindi nag-check ng mga paninda. Ayan, na-expire tuloy. O di ba? Hindi nila nalalaman nung isang paninda, isang produkto malapit na pala ma-expire. Ayun, naibigay ka customer, nagalit si customer, nawala ng tiwala, hindi na tuloy bumalik. No, kailangan kaibigan tayo po ay nag-i-inventory. Malaman natin anong produkto malapit na ma-expire or na-expire na, at aling produkto ang malapit na maubos para makapamili tayo, or yung mga produkto na naubos na para makapag-restock tayo. Pag hindi tayo nag-inventory, hindi natin alam, bibili, wala na palang stocks. Oy, Ate JB, bibili ako ng wipes. Wala na pala kasi hindi ako nag-i-inventory. Hindi ko alam na naubos na pala. Ayun, pera na sana naging bato pa. Wala tayong maibigay ka customer kasi hindi tayo nag-inventory. Ito isang pinakamalaking pagkakamali ng ibang negosyante, hindi nag-inventory. At ito pa, pang-7, hindi inaalagaan yung mga customer. Alagaan natin yung ating mga customer. Nakasmile tayo palagi. Pag ang bata palaging bumibili, pabalik ng balik, piso lang binibili, kaya hindi lang, 2 pesos lang. Yung iba sa atin padabog magbigay.
nairita sila kasi pabalik na balik, hindi lang binibili, wag ganun. Dapat rin na mahaba rin pasensya natin sa ating mga customers, kahit galit tayo, kahit stress tayo, huwag natin ipahalata sa kanila. Dapat talaga maganda ang pakikitungo natin sa ating mga customers. Pag hindi natin inaalagaan yung ating customers, ay malaki ang just malulugi ang ating negosyo, kaibigan. At ito, kaibigan, panghuli, pangwalo, isang malaking pagkakamali ng ibang mga negosyante, ng mga bagong negosyante, agad-agad susuko, agad-agad sumusuko. Mahina lang ang binta in the first day, in the first week, or in the first month, susuko na. Mahina ang binta, wag ganun. Nagsisimula ka pa lang, hindi mo pagamay ang lahat, hindi mo pa alam masyado yung pasikot-sikot. Siyempre, may mga kapitbahay ka, may mga tao na hindi pa alam na nagtitinda ka. So, medyo mahina ang binta, at siguro hindi pa kompleto ang stocks mo, medyo mahina ang binta. So, sabi nga nila, laban lang, huwag agad-agad susuko. Ako hindi ako sumuko noon. Ngayon, 24 years na nakatayo ang aking tinad. Salamat sa Panginoon. Thank you so much, God. Thank you so much talaga, O Diyos. At sa mga kapitbahay ko na dito bumibili sa aking tinad kahit marami ka kukumpetensya. Ikaw, kaibigan, isa ito malaking pagkakamali na agad-agad kang sumusuko. Huwag kang susuko, ha? Ayan, huwag kang susuko. Laban lang, sabi nga nila, no? Ayan. So, thank you so much, kaibigan. Tinapos mo pong kang dulo yung aking video. Alam ko na makakatulong ito sa ating lahat, no? Ayan, kaibigan, lagi yung tanda, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsombay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Tiyak kasinsombay natin, kaibigan, tiwalan, nabulo na tayo, no? Nagugutom na si Ate GB. Hapon na, wala pating tanghalian. Thank you so much. Asinso tayong lahat. God bless. Okay, thank you so much. God bless. Asinso tayo na. Claim it. Thank you so much. God bless.